Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ay again continuation ng Parable of the Lord Jesus Christ at nasa bahagi po tayo ng tinatawag na The Parable about the King. At ang ating pag-aaral ay ang Parable of the Fig Tree. Matatagpuan po natin ito sa Luke chapter 13 verses 6 to 9. Para po sa ating pag-aaral, simulan po natin sa pagbasa ng mga talata. Samahan niyo po ako at basahin po natin ang talatang ating pag-aaralan. Then he told this parable. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but he did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, "For 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil?" "Sir," the man replied, "leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down." Pagpalain naman ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Sa nakalipas na 2 araw ng ating pag-aaral, lagi nating ipinakikita sa mga parables na ating tinatalakay ang katotohanan ng paghatol at paghuhukom. Ang pagbalik ng Panginoon, at sa kanyang pagbalik, merong isa na hindi pwedeng pigilan. Ito ay ang kanyang paghuhukom. Ang theme ng chapter 13, verse 6 to 9, ay yung patience ng Diyos. God's patient mercy calls for genuine repentance. But His judgment is certain if there is no fruit. Pinakikita sa mga talatang ating binasa ang katotohanan na ang Diyos ay mahabagin at mapagpasensya. Naghihintay siya ng totoong pagsisisi sa mga kasalanan. Subalit, tandaan natin na ang paghatol at ang kanyang paghukom ay hindi mapipigilan, lalo na sa pagkakataong masumpungan na hindi nagbubunga. Mga minamahal kong mga kapatid, we live in a time where people assume that because God has not judged them yet, He never will. Many mistakes God's patience for God's approval and His silence for His indifference. Subalit ang Biblia sa kanyang mga salita ay nagtuturo ng kakaiba. God is patient, but His patience is not infinite. Ang Diyos ay nagpapasensya, pero tandaan, ang pasensya ay may hangganan. Likas naman po sa bawat isang tao ang pagiging mainipin. Siguro narinig nyo na sa magulang ninyo o kayo man bilang magulang na ay nakapagsalita na sa makukulit ninyong mga anak. At madalas sinasabi natin na huwag niyong sagarin ang aking pasensya. Konting-konti na lang ang aking pasensya. Malapit nang maubos ang aking pasensya. So if those things are common to men, huwag nating kalimutan ang Diyos, mahaba ang kanyang pasensya. Pero kahit anong haba ng pasensya, may hangganan ang patience. Patience is not infinite. May panahon na igagawad niya ang kanyang kaparusahan. Sa parable na ito ng fig tree, actually, yung ibang translation ang tawag dito, the parable of the barren fig tree. Yung hindi nagbubungang puno ng igos. So, in this parable, our Lord Jesus gives us both a warning and an invitation. Huwag natin kakalimutan, ang mensahe ng parable of the fig tree, dalawa, paalala at imbitasyon. Warning for those who remain fruitless, and an invitation to those who still have time to repent. Mga kapatid, naniniwala ba kayo na bawat araw biyaya? Can we say amen to that?
Kapag nagising ka sa umaga, kahit na medyo masakit ang katawan, kahit na medyo yung suliranin ay madami, kahit na may kalungkutan, o kahit na anong sirkumstansya ng buhay, pag dumilat ang mata, biyaya. Kahit na nga minsan hindi na maigalaw yung katawan sa sakit eh. Biyaya pa rin matatawag dahil opportunity, hindi lang para magawa yung bagay na gusto mong gawin kasi may time hindi mo na rin kayang gawin. Pero everyday, pag dumilat ang mata, an opportunity to come to God and repent. Maybe that is the only thing that is lacking in our lives. Na kaya tayo patuloy pang nabubuhay kasi pinagpapasensyahan pa tayo. At hinihintay pa tayo ng Diyos na totally isuko ang ating buhay sa Kanya. At magsisi ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, let us listen carefully. This parable is not just about a tree. The parable is not about a tree that bears no fruit. The parable of the fig tree is about us. Ngayon, para ating lubusang maunawaan, ating puntahan ng context. Sa pag-aaral natin parati, lagi nating tinitingnan. Ano bang context nito? Bakit ba to sinabi ni Jesus? Sino ba ang sinabihan ni Jesus ng parable na ito? So if we are going to look at Luke chapter 13, kasi chapter 6 hanggang 9 ang ating binasa, puntahan natin yung unang 5 verses. Luke 13, 1 to 5. At doon sa Luke 13, 1 to 5, merong tayong makikitang paalala ang Panginoon. This is a call for repentance or to repentance. Yan ang laman ng Luke chapter 13. Unahin natin ang unang 5 talata ng kapitulo. Nilagay ko sa Tagalog. Sabi po dyan, Luke 13, 1 to 5, sa oras na iyon, naroroon ang ilan na nagsalaysay sa kaniya patungkol sa mga taga-Galilea. So, parang typical na kwentuhan. Kausap ng Panginoon ang ilang mga tao, ang kanyang mga alagad, and then all of a sudden, merong mga tao ron na nagkukwento din. At ang ikinukwento nila ay tungkol sa mga taga-Galilea. Ano naman ang importansya nito? Ang kwentuhan kasi mga kapatid, may trahedyang nangyari. At ang trahedyang ito, kinukwento ng mga naroon ang tungkol sa nangyari sa mga Galilean. Ano ang nangyari? Ang dugo nila ay inihalo ni Pilato sa kanilang mga hain. Can you imagine, no? Yung dugo ng mga Galileans, inihalo ni Pilato sa kanilang mga hain. Sa pagsagot ni Jesus, sinabi niya sa kanila, sa palagay ba ninyo, ang mga Galileang ito ang pinakamakasalanan sa lahat ng mga taga-Galilea dahil dinanas nila ang mga bagay na ito? So, eto ang kwento. Let us put it in mind at ilarawan natin sa isipan. Habang nandun ang Panginoon, may dumating na mga tao at ang sabi nila, grabe nangyari sa mga taga-Galilea. Imagine niyo, pinapatay sila ni Pilato. Pagkatapos, inihain yung kanilang dugo. Tapos, bigla coming from nowhere, ayusin ko lang po yung camera, bumababa eh. Coming from nowhere, sumagot si Jesus. Nawala. Mali. Naputol. Well, anyways, paumanin mga kapatid, yung recording ang napindot ko. Yan ang mali eh. Well, anyways, wala po tayong YouTube mamaya. So, sumagot si Jesus at ang sabi ni Jesus, sa tingin ba ninyo kaya nangyari ang trahedyang yan sa mga taga-Galilea? Dahil sila ang pinakamasama sa lahat ng Galilean? Yun ba ang pananaw ninyo na kaya nangyari yan sa mga taga-Galilea dahil sobrang sama nila? Pagkatapos, tumahimik ang mga tao. Sinasabi ko sa inyo, ito ang sabi ni Jesus, hindi masasama ang mga ipinapatay ni Pilato kaya nila naranasan yon. So ang hamon ng Panginoon, hindi sila mas masama kaysa sa inyo. Malibang magsisi kayo, lahat kayo ay mapapahamak katulad ng mga taga-Galilea. Medyo nalilito kayo marahil pa, no? Tuloy natin. And then, may 18 tao
ayon sa kwento, ang nabagsakan ng tore sa Siloe at namatay. Sa palagay ba ninyo ay higit silang may pagkakautang sa Diyos kaysa lahat ng naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Malibang magsisi kayo, lahat kayo ay mapapahamak sa ganitong paraan. Now, kayong nagbabasa ng mga talatang ito, kumusta? Naintindihan ba natin ang mensaheng ito ng Luke chapter 13, 1-5? So, bago pag-usapan ng parable of the fig tree, Jesus begins with two real-life tragedies. Take note, trahedya ito. At nangyari ito sa Jerusalem. Ano daw yung una? Yung una ay ang pagpapapatay ni Pilato sa mga taga-Galilea. Ikinuwento ito ng mga tao kay Jesus at ang sabi ni Jesus, bakit? Kaya ba ginawa ito ni Pilato dahil sobrang sama ng mga taga-Galilea? Hindi! Kayo man, kung hindi kayo magsisisi, hindi kayo maliligtas katulad din ng mga taga-Galilea. And then sinundan niya, may 18. Tao ito, 18, may number. Na nabagsakan ng tore sa Siloam. Namatay sila. Ibig bang sabihin, mas masama sila at malaki utang nila sa Diyos kaya nangyari itong trahedyang ito? Hindi! Malibang magsisi rin kayo, mapapahamak din kayo katulad nila. So the Galileans killed by Pilate and people crushed by the tower in Siloam. Ang paniniwala ng mga tao nung unang panahon ay ito. Yung mga nagdudusa ay mas malupit ang kasalanan at yung mga nakakaranas ng trahedya ay mas makasalanan kaysa sa iba. Sabihin niyo po sa akin kung hindi rin ganito ang pananaw ng marami. Kapag may napapahamak ang katwiran, ay siguro nagbabayad ngayon ng yan, ng kanilang kasalanan, karma yan. Kaya yan may sakit kasi parusa ng Diyos yan. Kaya yan nagkaganyan, pinaparusahan ng Diyos. Pero, come to think of it, ang sabi ni Jesus dito, huwag ninyong ikumpara ang inyong mga sarili sa dumadanas ng mga trahedya dahil kung hindi kayo magsisisi ng inyong mga kasalanan, ganun din ang inyong sasapitin. So meaning mga kapatid, lahat ng tao darating sa paghatol ng Diyos at hindi nasusukat ang laki ng kasalanan sa bigat ng trahedyang pinagdadaanan. Amen? Kaya si Jesus kinorek niya ang bagay na ito. Kaya nga sa verse 3 and 5, ano sabi niya? I tell you, no, they are not more sinner than others. But unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them, do you think they were more guilty than others living in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. At pagkatapos niyang sabihin ito sa mga tao, he then tells this parable to explain that judgment is certain and the time for repentance is still available for now. Ito ang dahilan kung bakit niya ikinuwento yung parable of the fig tree. Tingnan natin at ating pag-aralan. So, nandun na yung context, no? Alam natin ang context. Pinagtatalunan ng mga tao, Kaya nangyayari yung masama sa yung mga trahedyang yan kasi makasalanan sila. Pero gustong ipunto ni Jesus dito na ang Diyos ay hahatol at walang makaliligtas sa kanyang paghatol, pare-parehong makasalanan ang tao. Walang may malaki at walang may maliit na pagkakasala. Ang kasalanan, pare-pareho ang degree sa Diyos. Let us look at the parable right now. And here's the first point of the parable. 1. Privilege without fruit. Sa Luke 13 verse 6, ipinasok na ng Panginoon ang parable. He then told this parable. Ano ngayon yung parable? May isang tao na merong vineyard, taniman ng ubas. At sa kanyang taniman ng ubas,
may sumibol na puno ng igos. So anong ginawa nitong may-ari ng ubasan? Pumunta siya sa puno ng igos, tiningnan niya kung ito ay may bunga. Wala siyang nakita. So take note, i-analyze muna natin tong fig tree na ito. Itong fig tree na ito ay hindi wild. Hindi siya sumibol sa wild. Hindi ligaw. Ano po? Nakakita na ba kayo ng ligaw na bayabas? O ligaw na papaya? O ligaw na puno ng sili? Na usually, kumakain yung ibon, kumain ng sili, kumain ng bayabas, dumumi, yung dumi ng ibon, may kasamang buto ng bayabas o kung ano man, sumibol, namunga, pero yung bunga nito madalas hindi malalaki, maliliit. O yung ampalayang ligaw, nakakita na ba kayo na ampalayang ligaw? Hindi po itinanim yon, pero dahil yung buto marahil, kinain ng ibon, dumumi, sumibol, naging ampalayang ligaw. Namumunga rin yung mga yon. No? Kahit po ito'y wild o kahit ito ay sumibol ng ligaw. Pero itong puno ng igos na binabanggit dito sa parable, hindi siya wild. At dahil hindi siya wild, marahil planted, itinanim talaga sa ubasan, sa tabi ng ubasan, so inaasahan kapag itinanim, mamumunga to. Tama po ba? It was planted, ang sabi. Hindi bunga ng dumi ng ibon o naligaw na buto na sumibol doon. No. It was planted in the vineyard. So ano makikita natin sa puno ng igos na ito? It had good soil, may proper care, may special attention. Bakit? Kasi hindi siya wild. Hindi siya kusang tumubo lang, bunga ng dumi ng ibon o pinadpad ng hangin na buto. Ito ay kusang itinanim. So the fig tree was not wild. It had good soil, proper care, special attention, and this fig tree represents people who are spiritually privileged. Ito yung mga tao na nabigyan ng pribilehiyo. Kung ito po ay mga mananampalataya o mga tao na nakakarinig ng salita ng Diyos sa espiritual na kalagayan, sila yung malapit sa pinanggagalingan ng salita ng Diyos every week. May access sa Ebanghelyo. May access sa Word of God. May access sa pagsamba. Kasi hindi naman lahat ng lugar ngayon may kalayaan dyan. Tama po ba? Pumunta po kayo sa China. Sa China, ang Biblia ay bawal. Sa Middle East, sa Islamic country, bawal ang magsamba at gumawa ng pananambahan sa Panginoong Jesucristo. Sa Israel, yung sinasabi ng mga dispensationalist na bayan daw ng Diyos yung Israel ngayon na nakikipagdigmaan sa Iran. Bawal na rin mangaral ngayon ng Ebanghelyo doon. Pero may mga lugar, kagaya ng Canada, kagaya ng Amerika, kagaya ng bansang Pilipinas, napakalaya pagdating sa pangangaral. Kaya yung mga taong Pilipino, kung ubod man ang hirap ng buhay ngayon, dahil sa presyo ng gasolina, presyo ng bilihin at palpak na mga namumuno sa bansa, privilege pa rin ang Pilipinas spiritually. Dahil kahit saang lugar, maririnig po ninyo ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya kung tutuusin, ang mga Pilipino'y mapalad na puno ng igos because they were planted, they can hear the word every week. At sila po, itong puno ng igos nito, those who attend church regularly, hindi bawal, hindi pinipigilan, walang hadlang para makarinig at makadalo ng mga pagpupurit, pagsamba sa Diyos. At itong mga fig tree na binabanggit dito, those who know the gospel intellectually. Yet, eto ngayon ang malupit. Sa kabila ng lahat ng pribilehiyong ito, yet they despise. Despite all the privileges, the tree had no fruit.
Napakalungkot nito. Yung ikay may access sa pagkain pero ikay gutom. May access ka sa blessing ng kasuotan pero ikay hubad. May access ka sa riches of the blessing of spirituality and you are spiritually hungry. Nasa lugar ka kung saan ka itinanim na merong good soil, may proper care, may special attention. You have the privilege and yet you bear no fruit. Pwede pala ito? Pastor Well, pwede palang mangyari ang bagay na ito? Anong spiritual truth ang itinuturo nito? It is possible to be close to the church, familiar with the Word of God, active in ministry, and still no true repentance, no true transformation, and no fruit. Amen mga kapatid. Masakit ang katotohanan ito. Ipinapaalala ng Panginoong Hesukristo sa parable of the fig tree. Ang fig tree ay inaasahang magbunga. Hindi nilikha ang fig tree para sa kanyang kahoy. Hindi para magbigay ng lilim. Ang inaasahan sa puno ng igos ay mamunga. Anong biblical support ng bagay na ito? Na pwede pala na maging malapit sa simbahan, maging pamilyar sa salita ng Diyos, nabasa ang Biblia, aktibo sa gawain ng Panginoon, and yet, hindi totoo. Walang real transformation. At kung titingnan natin, ano ang tawag sa mga taong ito? Katulad ng mga Parisayo at mga Eskriba, ang Parisayo nag-aayuno, nananalangin, nagbibigay sa mga dukha, nagbibigay ng ikapu, pero ang sabi ng Panginoon, mga ulupong, mga nityong pinaputi, mga silayo kayo sa akin mapaggawa ng masama. So sa Matthew chapter 6 o chapter 7 verse 16, sinabi ng Panginoong Hesus, by their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Kung ano ang puno, iyon ang bunga. Hindi po pwedeng magbunga ang ubas at makuha siya sa dawagan. Hindi totoo yun. Hindi pwedeng mamunga ng santol ang mangga. Kung ano ang puno, iyon ang magiging bunga. Sinabi rin ni Santiago sa 2:17 ng James, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Hindi po mga kapatid, namumunga o nagumagawa ng magandang bunga para maligtas. Pero ang katotohanan, yung mga ligtas ay siguradong mamumunga ng mabuting action. To illustrate this mga kapatid, one illustration. Imagine a fruit tree in your backyard. Year after year, dinidiligan mo ito. Year after year, inaalagaan mo ito, pinoproteksyonan mo ito. But year after year, hindi ito nagpuproduce ng bunga. At some point, you will ask, what is the purpose of this tree? Lagi ko na ikukwento yung aking puno ng mansanas sa amin pong backyard. Nung unang tanim ko nito, 1 taon pa lang namunga agad kasi grafted naman ito eh. Nung unang taon ako namunga mga 10 piraso, lalaki kasi honey crisp apple po ito eh. Nung hindi ko pa alam paano ang dynamics ng mansanas, yan palang mansanas kailangan ng pollinator eh. Pag walang pollinator, hindi po siya namumunga. At ang pollinator niyan, kailangan hindi niya kaparehas na mansanas, kailangan magkaibang mansanas. Pag parehas na mansanas, hindi rin siya mamumunga. Kailangan magkaibang variety. Napakarami po pala, 1,000 pala yung varieties ng mansanas. So, yung kapitbahay ko, meron siyang puno ng mansanas doon. Ito ang nagpo-pollinate nung unang taon. Kaya namumunga yung mansanas ko. Problema, yung bahay ng kapitbahay ko, ibinenta, lumipat na po yung kapitbahay kong kaibigan ko.
Yung bumili ng kanyang bahay, pinutol yung mansanas. Naku, kaya po 3 taon yung aking mansanas, hindi namunga kahit isa. Walang bunga. So kami mag-asawa, nag-uusap, ano pa silbi ng mansanas kung wala namang bunga? Putulin na natin. So sabi ko, teka, maganda siguro, bumili tayo ng pollinator. So 2 years ago, we decided, bumili kami ng mansanas na maliit. Crab apple, ibang variety. So bumili po kami, itinanim ko magkatabi, magkaagapay. Yung matanda ng puno ng Honeycrisp at saka yung bagong tanim na crab apple. Last year, mga kapatid, nakita nyo naman siguro sa Facebook, yung Honeycrisp namunga ang lalaki. Dahil meron na pong pollinator na crab apple. Tapos yung bunga ng crab apple, ilang piraso lang. Pero nakatulong siya sa pollination, tinikman ko yung crab apple, napakatamis. Po. Kaya ngayon, mas excited ako dun sa maliliit na crab apple kasi napakatamis. So, ikinuwento ko lang ito kasi ano nga ba silbi ng puno pag wala ng bunga? Hindi naman siya pwedeng lilim lang dahil ang purpose niya talaga ay para magbunga. Kagabi sa pag-aaral namin sa mga kapatiran sa Amerika, iniisip ko kung ano ba yung puno na malalaki dahon, yung talisay ho pala, yung talisay. Yung talisay, di naman nakakain yung bunga nun eh. No, yung iba kinakain nyo, may binibiyak din yung bunga nun, may maliit na nuts dun sa loob. Pero sino naman na magtsatsagang biyakin yung para sa maliit na nuts lang na nakukuha sa bunga ng talisay? Pero ang purpose po ng talisay ay para sa lilim. Kaya madalas itinatanim ito sa mga park, para magbigay ito ng lilim. Sa Pilipinas, I'm referring to the Philippines. Dito po walang talisay dito eh. At kung alam niyo yung talisay, hindi yung lugar sa Batangas, kundi yung puno ng talisay. Pag meron kayo niyan sa inyong yard, lilim yan. Pero pag naglagas naman yung dahon, ubod ang daming kalat. At yung iba nga, lugar yan ng simutyang. Alam niyo ba yung simutyang? Sa amin sa Cavite, simutyang ang tawag eh. O yung higad na may balahibo. Napakakatinoon, ano. Yan ang gustong-gustong bahayan yan. Yung puno ng talisay. So, imagine a fruit tree in your backyard, taon-taon, dinidiligan, inaalagaan, pinoproteksyonan, pero hindi nagbubunga. Siguro sasabihin mo, ano ang purpose nitong puno na ito? So, bilang application, do not confuse exposure to truth with transformation by truth. Tandaan, hindi palibasa napadikit ka sa katotohanan ay magiging nasa katotohanan ka. Huwag ninyong i-confuse yun. Kaya nga po kahit na lumaki sa simbahan, take note, kahit lumaki ang tao sa simbahan, maaaring masanay siya sa mga ugali ng mga nasa simbahan. Pwede niyang makopya ang ginagawa ng mga taong simbahan. Masanay siya sa mga lengguwahe ng mga tao sa simbahan, pero pwede na hindi magkaroon ng real transformation sa puso dahil ang pwede lang gumawa nun ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya we cannot just rely on our church attendance for salvation. Dapat magsuri tayo dahil sa parable ng fig tree, mensahe ito sa atin. Suriin natin ang ating mga sarili, meron ba talagang totoong bunga? Is there real fruit in my life? Wala pong makasasagot niyan, kundi tayo. Totoo ba ang ating paglilingkod? Ginagawa ba natin ito dahil sa katapatan at pag-ibig natin sa Panginoon? Ano ang motibo lahat ng ating ginagawa? Ito ang point number 1. Point number 1, privilege without fruit. Mga taong malapit sa biyaya and yet hindi nakaranas ng totoong transformasyon. Point number 2, ang katuwiran ng iba, mapagpasensya ang Diyos. Mahabahagi ng Diyos. Totoo naman po yon.
Kasi sa mga susunod nating talata, Luke chapter 13, 7 to 8, so he said to the man who took care of the vineyard, ito yung may-ari, sabi niya doon sa nagbabantay, 3 taon na akong balik ng balik dito. Naghahanap ako ng bunga sa puno na yan. Wala akong makita, putulin mo na. Walang pakinabang. Kinakain lang yan ang nutrients ng lupa at ino-occupy niya lang ang lupa. Putulin na yan. And then verse 8. The servant said, leave it alone for 1 year. And I will dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Huwag niyong kalimutan, parable ito, ho. And in this parable, we see something beautiful. The owner of the vineyard demands justice. Wala nga namang hustisya eh. Kain ang kain, hindi nabubusog, walang pakinabang. Kuha ng nutrients, hindi naman nagbubunga. Wala nang silbi dyan kung hindi putulin na lang yan. Yun ang hustisya. Yun ang hatol. Pero yung gardener, anong sabi ng gardener? Wag. Kahabagan natin. Bigyan pa natin ng 1 taon. Mga kapatid, dito hanapin natin si Jesus. Nasaan siya? Sa parable na ito, sino ang Panginoong Hesus? Sino ang puno ng igos? At sino yung Ama? So dito po, if you are going to look at the Christ-centered emphasis of the parable, we see that the gardener represents Christ Himself. At dito makikita natin yung isa sa office ng Christ. Di ba yung Christ, mga kapatid, ito yung mensahe ko last Sunday eh. Kasi nandun na kami sa second part ng Creed. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. At yung second part, in Jesus Christ, God's only Son, our Lord. Yung second part na yon ng Creed, ng Apostles' Creed, yun ang tinalakay ko last Sunday. I believe in Jesus Christ. Ano ba ibig sabihin ng Christ? Yung Kristo, ang ibig sabihin niyan ay anointed. Anointed for what? Jesus holds 3 offices. May 3 office na ginampanan ng Panginoong Hesukristo mula sa Old Testament, fulfillment in the New. Jesus hold the office, 1 of the prophet, of the priest, and of a king. So ito yung 3 offices ni Jesus. Si Jesus ay pinahiran. Alam niyo po mga kapatid, itong 3 ito yung mga inoordinahan sa Biblia. Ordinahan ka, papahiran ka, ia-anoint ka bilang propeta. Second, priest. Ia-anoint ka bilang priest. Sino ba yung mga priest sa Bible? No. Sina Eli, yung mga punong saserdote. Pinahiran din ng langis yan to do the priestly work. Yung prophet, si Samuel ay itinalaga, inanoint bilang priest. At yung hari, ganun din, ina-anoint din yan para maging hari. Ang unang hari ng Israel na pinahiran ng langis si Saul. Then King David. So itong mga office na ito, taglay ito ng ating Panginoon. Kaya dito, sa ating parable ngayon ng fig tree, makikita natin si Jesus acting as our intercessor. He is the priest standing in the gap. Sabi ng Ama, putulin na yan! Pero si Jesus ang naninikluhod. Nakaupo sa kanan ng Diyos. Huwag muna. Bigyan pa natin ng pagkakataon. So here, Jesus intercedes for sinners. He delays judgment. He gives more time. He provides care and opportunity. And this reflects the heart of God. Amen, mga kapatid. Kaya kapag buhay ka pa, palatandaan niya ng another time, another opportunity, a privilege for you to repent.
Kaya kung narinig mo ang mensaheng ito at nagmamatigas pa rin ang puso, binibigyan ka pa ng pagkakataon, naninikluhod ang Panginoong Yesus on your behalf. The Lord is not slow to fulfill His promises, but He is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. 2 Peter 3:9. Kaya dito makikita natin yung gawain ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang siya nag-i-intercede. Ano pa ang ginagawa ng gardener? He dig around it. He break the soil. He gives conviction. No? Breaking hard soil. Dinudurog niya yung matitigas na lupa para makahinga yung ugat. At minsan ito'y ginagawa ng Panginoong Yesus sa atin. Conviction sa ating mga puso. Hindi lang yun ang sabi, nagfa-fertilize. He put on manure. He put on nourishment. At papaano nagbibigay ng nourishment? Ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng trials. At minsan, disiplina. Take note, God does not only wait. He also works in your life. Kaya kung binibigyan ka ng Diyos ng mensahe sa pamamagitan ng mga aral na padaan sa wall sa Facebook mo, ang mensahe ng salita ng Diyos, bigyan mo ng pagkakataon, pakinggan mo ito. Maaaring ito yung paraan ng Diyos ng pagdukal sa lupa upang ikaw ay magbunga. Amen? Now, papaano kumikilos ang Diyos sa buhay natin? Binanggit ko na kanina, through preaching, by hearing the Word. Sabi nga, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Minsan, through trials, yung mga pagsubok natin sa buhay, pinaparanas tayo dahil paraan ng Diyos ito. Nagsisilbing fertilizer. And sometimes, through conviction of sin. Amen? And let me illustrate this again. Think of how many times God has spared you. Ibang tipong dapat wala na tayo eh. Dapat tapos na ang buhay. And yet, eto pa rin. Buhay pa rin. May pagkakataon pa rin. How many times God has spared you? Times you should have been judged, but were not. Times you ignored Him, but He still called you back. Mga kapatid, hindi buenas yun. Hindi swerte yun. Ang tawag doon ay habag. Amen? So bilang application, every day you are alive is another chance to repent. Your current season may be God digging in your life, and do not waste the grace you are receiving right now. Amen? So, yun po yung patient of mercy. The patience of mercy. Ngayon, ano yung point number 3 na mababasa natin sa verse 9? Yung certainty of accountability. May hangganan ng pasensya, mga kapatid. Ayon sa verse 9, then if it should bear fruit next year, then well, good. But if not, you can cut it down. Mga kapatid, this is a sobering conclusion. May limit ang pasensya ng Diyos. If there is still no fruit, the tree will be cut down. Ano pong katotohanan na makikita natin sa verse na ito? Chapter 13, verse 9. Spiritual truth, God's patience is real, but also His judgment. There is a final day. There is a final opportunity. And there is a final verdict. Sabi ng banal na kasulatan, Hebrews 9:27, it is appointed
destined for man to die once, and after that, judgment. John 15:2, every branch that does not bear fruit, He takes away. Tandaan mga kapatid, a deadline extended again and again will eventually reach its full and final extension. And after the final extension, there will be consequences. So it is with the patience of God. May extension, pero may hangganan. Ang pasensya, huwag kalimutan, nauubos din. Kahit sa Diyos. Amen? So bilang applications, 1, do not assume you have unlimited time. Huwag mo akalain na ang buhay ay walang katapusan. Kung paanong walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon, wala din namang nakakaalam kung kailan matatapos ang buhay. Pero ito ang sigurado, hindi unlimited ang ating oras. Second, do not delay repentance. Kung inuudyukan ka ngayon na pagsisihan na ang kasalanan, gawin. Huwag nang mag-atubili. And do not gamble with eternity. Amen? Mga kapatid, puntahan natin yung Christ-centered conclusion. How can we conclude this parable? So this parable ultimately points us to Jesus Christ, our prophet, our high priest, and our king. He also shows himself in the parable as the gardener who intercedes. He is the one who cultivates our hearts, and he is the one who gives us the ability to bear fruit. Hindi naman tayo makakapamunga kung sa atin din lang mga sarili. And one day, the same Jesus Christ will return, hindi na bilang gardener, kundi bilang hari, and He will judge. My dear brothers and sisters, the question is not, have you been in the vineyard? The question is, are you bearing fruit? Yung parable of the wedding banquet, pinapasok naman ang mga bisitang nakuha sa mga daan, sa mga kalye. Pero hindi lahat ng nakapasok ay nakasalo sa wedding banquet. Kasi yung hindi handa at walang kasuotan para sa wedding ay binitbit at itinapon uli palabas. Ganun din naman dito. Parehas lang yan. Wedding banquet, parable of the fig tree, always speak of one thing, and that is the coming judgment. Are we ready for that judgment? Amen? So in final application, let me leave you with 3 urgent calls. 1, do not presume upon God's patience. Just because judgment has not come does not mean it will not come. Kaya do not presume about God's patience. May hangganan yun. Second, examine your life. Is there repentance? Is there growth? Is there obedience in your life? God doesn't expect perfection, but He expects fruits, evidence of new life. Amen? And the last, repent while grace is offered. Sabi ng Bible, today is the day of salvation. Do not wait for better time. There may not be one. So bilang reflection questions, allow me to give you some questions for your reflections. 1, what kind of fruit is visible in my life right now?
Am I relying on religious activity instead of true repentance? In what ways God been patiently working in my life? And what is one area I need to repent today? Dalangin ng aking puso na ang parable na ito nangusap sa bawat isa sa atin at dalahin tayo sa tunay na pagbubunga. Tayo po'y manalangin. Our Father, we thank you for your patience and mercy. We confess that many times we have been like the fig tree, receiving much yet bearing little fruit. Ama, forgive us for assuming or presuming upon your grace. May you soften our hearts where they are hard. May you break up the soil of our lives and plant in us a true spirit of repentance. Thank you, Jesus, as our intercessors who pleads on our behalf. Help us not to waste the time you have given us. Produce in us the faith of true, genuine repentance. May you grant us obedience, holiness, and love for you. And for those who have not yet truly repented, Lord, we come to you and pray for them. Draw them today. Let today be the day of their salvation. Let today be the day of our repentance. All of this we ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.